Suggest ka pino-opening sa black para maging grandmaster? Wala. Pag ganyan sir yung mentality mo, never ka kahit magmaster lang. Hindi mo magagawa. Kasi ang chess is not just opening part. Nakikita niyo ba yung mga laro ko ngayon? Di ba ang sagwa ng opening, pero umo-okay pa rin? Kahit sa 3 minutes mo itira, it's not about just opening. Ang chess is more on understanding of the game. Kung mag A3 lang ako, o i-suggest ko sa yan, maipanalo ko to ngayon, sasabihin mo, okay pa rin, o H3. Kasi opening lang pala yung gusto mo malaman eh. Kasi yan, parang normal na opening, di ba? Pero ang chess po kasi is not just opening part. Yan ang problema eh. Yan ang problema ng karamihan ng mga chess player. Akala nila pag chess opening lang, masaya ka na. Hindi. Kahit anong isuggest ko sa iyo, kung kulang na kulang ka, walang mangyayari sa iyo. Ang chess is not just opening part. Yan tatandaan nyo. Sagwa na ng opening na to ah. Maraming klaseng training. Chess is middle game, opening, saka end game. So, pag feeling mo opening lang ang chess, nako po, medyo malayo-layo ka pa. Ni master, di mo ma-reach. Opening is just one part of the game. We study opening not to win the opening part, but to have a playable middle game. Tandaan niyo yun. Hindi po, ang opening kasi pag parehong in-study ng dalawang player, most likely ikaw lang kakabagsakan yan eh. It doesn't mean you will win right away. Sa trap lang, which is don't happen all the time. Bihira nangyayari yung opening trap sa mga high level. Sa mga beginner lang yan, mga nagsisimula. Bihirang bihira. Nangyayari pero bihira. Bihirang bihira. So, very, very often. Tama ba English ko? Tanggalin nyo na sa utak nyo na opening. Kaya nga nagtuturo ako ng basic eh. Nagtuturo ako ng basic eh. Sa opening part eh. Kasi basic lang naman talaga ang chess eh. You don't have to play yung mga super science na opening. What I mean is like pang championship, Magnus Carlsen line. It's not about that eh. Teka lang ha. Pwede siguro to. Natatakot ako sa mga ganun later. Yung capture din, di ako takot eh. I don't mind yung capture. Kasi may ganito ako eh. Tan, walang kain-kain ng chess. Coach, bakit wala pong nakita sa Nemia GM ngayon? Meron naman, pero hindi siya popular. Kasi, paano mo nasabing wala? Nakita mo na ba lahat ng laro ng Grandmaster sa buong mundo? Baka ang ibig mo sabihin, ba't walang tumitira sa elite level ngayon? Yan, pwede. Yan, medyo hindi talaga tinitira siya sa elite level kasi madali siya may equalize. Pero one time may tumira kay Magnus niyan. Tinirahan si Magnus niyan. At ang naging ending, natablahan si Magnus ni Adhiban. So, paano pag ito? Pang capture. Sige. May tulak, pusang gala. May tulak. Pero tingnan nyo, ang babaw ng opening ko kanina. Pag in-analyze natin tong middle game na to, I think this is at least equal. Pero feeling ko lamang pa rin ng white. Diba? That's what I'm trying to say. It's not just about opening. Huwag kayo masyadong ma-fixate sa, uy, malakas opening ko. Dapat malakas na din ako. It's not about that. Kasi bigyan kita ngayon ng 5 years to study opening. Kung sinasabi mong paborito mo. Tingnan mo, nag-resign siya. Oh, nakita nyo yung ibig kong sabihin. This guy is 2600. Tingnan nyo yung opening. A3. A6. Ba't napanalo ko pa rin? Kasi at the end of the day, opening is one part of the game lang. Inaaral lang yung opening para hindi po kayo mahirapan sa middle game. And middle game understanding, yung positional understanding, yung lakas nyo sa end game, yan talaga yung mag-shine. Opening is just one part. Pero, kaya kung sinabi nyo, eto gusto ko mag-GM, anong opening gagamitin ko? It's not about opening. Yung
calculation training, yun yung kailangan nyo gawin. Yung pattern recognition, kaya mag-puzzle kayo maraming kailangan gawin. Hindi overnight yan. Kaya yung mga ibang nakikita nyo, bigla pong kakatuto lang, tapos biglang lumakas. Sa online, binubugbog lahat ng mga grandmaster. Malaki po yung chance na nandadaya yun. Kasi yung mga grandmaster, grabe po training na ginawa niyan. Hindi yan basta-basta ordinary lang na naging grandmaster. Yung mga yon nadadaya lang pag online lang. Pag over the board, tingnan mo, marami po nung pandemic, ang dami nag-champion sa mga open tournament. Kasali mga grandmaster, binubugbog lang kami ng mga non-master. At nung nawala na po yung pandemic, inaasahan mo mga prodigy yung mga yon kasi ang lalakas, pinag-ubos yung mga grandmaster, top grandmaster ng Pilipinas online kasi may cash prize, 100,000 ganun. Nung over the board tournament na, wala na. Kasi wala naman, hindi naman talaga sila marurunong eh. Nag-e-engine lang eh. Bakit magaling si Magnus sa endgame? Well, calculation yun eh. Definitely, may nag-aaral yan sa number of games, pattern recognition. Iba talaga si Magnus. Lahat naman actually magaling sa endgame eh. Naniniwala ba kayo lahat sila magaling sa endgame? Hindi nyo lang po ito na-analyze mabuti ah. Si Magnus lang yung nag-shine bright sa endgame. Not because he's way better than other players sa endgame. This is based on my observation. Bahala kayo, maniniwala kayo, hindi. Pero ito po, opinion ko lang to ah. Kung titingnan nyo po lahat ng laro ni Magnus na outshine niya po sa endgame yung mga kalaban niya. Lahat po yun, time pressure kalaban niya sa endgame. Si Magnus ang haba pa ng oras. Laging ganun ang sitwasyon. So sa endgame, natitrick niya. Napapanalo niya pa yung drawish endgame kasi yung kalaban niya wala ng oras, time pressure. Pero maraming talo si Magnus kay Wesley. Hindi lang 5, sobrang dami. Completely equal endgame. Si Magnus ang natalo kasi hindi time pressure si Wesley. Meron super daling itab lang endgame, rook endgame, napatalo pa ni Magnus, dalawang sunod. Nung nakaraan, very equal endgame, napatalo din, knight and kasi nga, nag-outshine si Magnus kasi kung eto ang number 1 strike ni Magnus, compare po sa lahat ng Grandmaster sa buong mundo, si Magnus ang pinakamabilis mag-isip. Yun ang advantage niya. Magnus yung pinakamabilis mag-isip. Ang bilis niya mag-isip. Alam niya yun, strength niya yun. Sa lahat ng laro, lagi siyang mabilis. Makikita niyo yun, time management ni Magnus sobrang galing. Ang bilis tumira, tapos accurate pa rin kahit mabilis. Yan si Magnus eh. Kaya nga po, alam niyo ba, Magnus Carlsen ayaw na pong maglaro ng World Championship match unless babaguhin ng FIDE yung format. Alam mo yung format na sinasuggest niya? Ang gusto niyang gawin sa World Championship, kasi pag long game kasi masyado, konti yung blunder dahil nakakapag-isip eh. 'Di ba? Nagkakapanikan lang pag time pressure na masyado daw mahaba ang oras. Ang gusto niya babaan daw yung time control. Gawin daw 1 hour or 45 minutes na lang, hindi na yung 2 hours and plus 30 minutes pa after move 40, wala na daw ganun. Tapos, instead of 1 game per day lang, 2 games per day. Yun ang gagawin niya. Babaan yung time control, yung request niya, babaan yung time control, and then gawin 2 games per day. Bakit? When it comes to stamina, si Magnus isa sa pinaka-discipline. Kasi nag-esports yan eh. Kaya yung stamina ni Magnus malakas. Yung iba, pagdating sa endgame, pagod na. Si Magnus, fresh na fresh pa rin. Yan yung aking observation, kaya sobrang lakas si Magnus tingnan sa endgame. Pero pag mga bata naman yung kalaban niya, minsan ngayon, tapos hindi time pressure, nahirapan siya eh. Naalala niyo yung tinalo siya ni Kamer. Endgame yun eh. Very equal endgame. Nag-blunder si Magnus. So, ganun yung nangyari. Mami! Pagkain na? Ikaw ba, coach, always fresh? Yung itsura natin, fresh lagi yan. Pero yung utak natin, sabog-sabog na yan.